Praise the Lord! Merry Christmas po sa bawat isa. Pwede ba at least dalawang tao, batiin naman natin ng Merry Christmas. Ayun, praise the Lord. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa na nandirito ngayon. Naniniwala po ko na kung saan inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa importante po mga kapatid. Actually, this is the last installment dito po sa ating series ngayon. Kasi next week po, tayo ay magkakaroon ng series break in preparation para po sa ating panibagong taon na haharapin. So next week, ang topic natin is about Prosperous New Year. So ano ba talaga yung ibig sabihin ng prosperous at paano tayo magkakaroon nito sa 2025? So napaka-importante po ng pag-uusapan natin na yon sa pagtatapos ng taon na ito. At huwag ka nga absent doon and dalin mo yung mga kamag-anak mo, mga magulang, mga kapatid o mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. And I believe that we will end this year with a bang. So tayo po ngayon ay nasa last series natin ng Born for You. Why the birth of Jesus matters to everyone. Bakit ba napaka-importante nitong usapin na ito patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Alam niyo po, kapag pinag-uusapan ng Pasko, lagi tayong ibabalik nito pagdating sa pag-ibig ng ating Panginoon. Laging nararamdaman natin yung pagmamahal. Lagi tayong binabalik sa katotohanan that God is love. Sabi nga po natin, God is love. Ibinabalik tayo dito sa katotohanan na ito na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. So ihanda niyo po yung mga Bible niyo ngayong araw na ito kasi napakahaba po ng ating pag-uusapan. At baka hindi nyo pa po ito nababasa. Prepare nyo yung sarili nyo dahil napakalawak po, napakaraming pag-uusapan natin dito sa verse na ito. So I want you to open your Bible with me in John chapter 3 verse 16. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Alam niyo po ba, there are only 25 words in this verse. Yet no other single verse in all the Scripture has been as blessed in the salvation of so many souls. Marami po mga kapatid na kung saan naka-enkwentro nila ang Panginoon, nagsurrender ng buhay kay Lord because of this verse. In fact, kung meron man akong isa sa pinakaunang na-memorize na verse sa Bible, walang iba kundi John 3:16. Gideon pa yon. Yung blue na Bible na maliit, dati na ipinamimigay. Kaya nga po, isa ito sa unang verse kasi lagi naman siya nagbabanggit. 25 words, pero walang single verse sa Scripture na kung saan mas blessed na ginamit ng Panginoon para sa salvation ng napakaraming mga tao. In fact, John 3:16 has been called the greatest verse in the Bible. Although wala naman talagang pagdating kay Lord, salita niya pa, ang lahat ng yan. Tawag lang ng mga tao dito, but they called it the greatest verse of the Bible. The reason it is so famous is because it says so many important things. It says so many vital things na kung saan napaka-ikli lamang. 25 words nga siya. That's why Martin Luther once said, John 3:16 is the Bible in miniature. Ibig sabihin, inilagay ang buong Bible sa isang verse. Inilagay ang buong Bible sa isang verse. Actually, kung kulang nga ito kahit isang oras na i-expose natin ng matindi ito, napakaraming pwede nating pag-usapan dito. That's why Martin Luther once called it the Bible in miniature. Isang verse, inilagay yung isang verse sa buong Bible. Sabi po ng World Vision, sa kanilang digital survey, that John 3:16 is the world's most popular Bible verse. John 3:16 is the world's most popular Bible verse, sang-ayon po sa kanilang survey na ginawa. And John 3:16 had by far the most
monthly searches across the globe. Alam niyo po, kada buwan, yung John 3:16 po ang may pinakamaraming search across the globe at 2.1 million. Number 1 po na pinakamaraming search ang John 3:16, 2.1 million. Followed po ng Jeremiah 29:11. Philippians chapter 4 verse 3. Sila po yung pangalawa pero nangunguna po pa rin ang John 3:16. Actually, ang pangalawa, yung search nila tuwing monthly, 82,000 lang eh. Pangalawa na po yon, 82,000. Pero yung John 3:16, 2.1 million na search monthly. The study also found that John 3:16 is being widely shared across social media. Yung hashtag po na hashtag John 3:16 featured in over 250,000 Instagram posts and has been viewed over 55.5 million times on TikTok. Ganun po katindi itong verse na ito. Ganun siya ka-famous at ganun siya ka-useful ang verse na ito. That's what Dr. John MacArthur said. It was the most popular, is the most familiar and beloved verse in all of Scripture. John 3:16 was the most familiar and beloved verse in all of Scripture. Kahit na anong religion, alam nila itong John 3:16 na ito. That's why John 3:16 is a text that contains an ocean of thought and a drop of language. John 3:16 is an ocean of thought and a drop of language. Napakalawak niya, pero iilan lang yung salita na ginamit dito. Sa lawak nito, sa napakatinding laman ng isang verse na ito, napakarami nating matututunan dito. Ito ay life-changing, mind-blowing, and even heart-piercing na verse. So join me in our message today entitled, The Four Uses of God's Love. The four uses of God's love. Mayuyus din natin ito, magagamit natin ito araw-araw para lalo nating maunawaan yung pagmamahal ng ating Panginoon. And every time na ikaw ay nag-struggle, every time that you want direction in life, maniwala ka, balikan mo itong verse na ito, and even yung exposition ng verse na ito. And I believe na ikaw ay patuloy na mababago at patuloy ka maiengkwentro ng ating Panginoon. I pray that after this message, your heart and spirit will be stirred again for your first love. Now, the birth of Jesus reveals the four uses of God's love. Apat na use, apat na you. Pagdating sa pagmamahal ng Panginoon na makikita natin dito at hindi madalas nakikita dito sa verse na ito. Lahat po ng ready na maranasan yung pagmamahal na yon ng ating Panginoon at mabago dito, magsabi po ng malakas na amen. Napakagandang foundation dito. Every time may struggle tayo, every time that you want to be inspired, motivated, every time that you want to be transformed, changed, grow sa pananampalataya mo, balik ka lagi dito sa verse na ito. So the birth of Jesus reveals the four uses of God's love. Number 1. Sinabi po dito, for God. For God. So number 1 na you ng God's love is unstoppable love. Sabi nga po natin, unstoppable love. Talagang panay ang gamit ng word na unstoppable. Yung nanalo po sa The Voice, USA na Filipino. Isa din po ito sa mga winning piece niya, I'm unstoppable. I'm like a Porsche with no brake. Sinabi niya. So alam niyo po ba na itong unstoppable love ng ating Panginoon, in fact, yung for na ginamit dito sa verse na ito yung Greek word na gar. Ito po ay transitive. Pag sinabing transitive, lalo na dito sa Greek grammar, it transitions or prepares the reader for the gospel, to understand a very important truth. Pag ginagamit itong gar na ito, yung for, hindi agad-agad nagsimula, for, ipiniprepare yung nagbabasa para sa napaka-importanteng katotohanan.
para sa napaka-importanting susunod na statement. Kaya ginamit po ito. Now, the word for in this passage is the article gar in Greek, for God. The word for refers to the previous information. Okay, napansin mo, ipiniprepare siya doon sa napaka-importanting statement na dapat nating maunawaan. At ito pong for na ito, mga kapatid, of course may previous ito na information dun sa pag-uusap at pagpapaliwanag ni Jesus kay Nicodemus. Kinakailangan maintindihan natin bakit napaka-importante nitong statement na ito. So titignan natin yung context ngayon. Actually, kapag binasa yung John 3:16, nakakalimutan yung context nito. At ang pag-uusap nila ay umikot sa kaligtasan. Ang pag-uusap nila ay umikot sa kagalingan. Nako, napaka-importante po nito. Now, yung immediate context niya, nitong verse na ito, is taken from the Old Testament passage in the book of Numbers, chapter 21, verses 6 to 9. Napansin niyo po, matagal natin nababasa yung John 3:16, but never naman nabanggit yung context nito na Numbers chapter 21, verses 6 hanggang 9. Ano kinalaman nun doon? Malaki ang kinalaman. Kaya nga nag-arrive dito sa statement na ito. Because of this, Numbers 21, 6 to 9, ito ay kwento tungkol sa tansong ahas na maaaring tingnan ng mga taong nakagat ng makamandag na ahas. Kasi nakagat sila ng makamandag na ahas, hindi mamamatay sila ngayon. Now, yung antidote na ginamit ng Panginoon na parang gamot, kasi ang Diyos naman nagmimiracle, ang Diyos din gumagamit din ng gamot, gumagamit ng doktor, anumang kapamaraanan, kikilos ang Panginoon. Hindi niya pa naman kukunin ng isang tao. So ito yung kwento tungkol sa tansong ahas na maaaring tingnan ng mga taong nakagat ng makamandag na ahas na ito. Babalik tayo doon. Verses 15 and 14. Verse 14, tignan nyo po. As Moses lifted up the bronze snake, pinapaliwanag niya yung nakalagay dun sa Numbers, chapter 21. As Moses lifted up the bronze snake on a pole in the desert, in the same way the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in Him may have eternal life. So ginamit yung pagkakataon na yon, ginamit na illustration, inihalin tulad sa panahon natin, sa panahon ng Panginoong Hesus, kung yung tansong ahas na itaas dati ay ginagamit para sa mga natuklaw, para sa mga tinamaan ng kamandag, napakamakamandag na ahas at sila'y gumaling, ganun din naman ang ating Panginoong Hesukristo. In the same way, the Son of Man must be lifted up so that everyone who believes in Him may have eternal life. Parehas ng kagalingan, pero magkaiba ang epekto. Ito yung kagalingan na pang-eternal. Yung sa Old Testament, sa Book of Numbers, ay kagalingan na pan-temporal, pero kailangan din. Nakuha po natin, tapos biglang nag-arrive sa verse 16, for God so loved the world. So keep in mind that the article for is again transitive. The word for, transition or prepares the reader of the gospel to understand, listen to this very carefully. Ang ipinapaunawa sa atin dito, ng for na ito, God will never run out of ways to save His people. God will never run out of ways to save His people. Kung dati halos parang, alam mo yon, wala na eh, segundo lang, patay ka na dun sa ahas na yon. Dun sa kamandag ng ahas na yun. Gumawa pa si Lord ng paraan. Ginamit niya pa yung tanso na ahas para gumaling, di ba? Ano po siya? Symbol ng medicine natin ngayon. Kung hindi nawalan si Lord ng kapamaraanan dati para pagalingin yung mga taong nakagat ng napakamakamandag na ahas, sinasabi ng verse na ito ng John 3:16, unang-una pa lang, for God so loved the world. God will never run out of ways to save His people. Simple lang ang gustong palabasin dito ni Jesus. Kung nakagawa ng paraan si Lord para iligtas ang mga tao dati sa pamamagitan ng pagtingin
sa ahas na tanso. Maliligtas ngayon ang tao sa pamamagitan ng pagtingin sa Panginoong Kristo. So kapag tayo ay tumingin o kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, magkakaroon din tayo ng kaligtasan sa makatuwid. Kung hindi na pahinto na makamandag na ahas si Lord sa pagliligtas dati, hanggang ngayon, hindi rin siya kayang pahintuin ng kamandag ng kasalanan. Bakit? Kahit na makamandag na kasalanan. For God so loved the world. God will never run out of ways to save His people. Hindi mawawalan ng kapamaraanan ng Panginoon para iligtas ka at iligtas tayo. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. So listen to this. Ang kamandag ng ahas ay hindi kayang pahintuin si Lord na mahalin ka. For God so loved the world. Ang kamandag ng kasalanan ay hindi kayang pahintuin ang Panginoon para mahalin ka. Bakit? Ang kamandag ng sumpa ay hindi kayang pahintuin si Lord na mahalin ka. Bakit? Kasi minsan kapag alam mo may kamandag na ng kasalanan, tingin mo, hindi na ako mahal pwede yung katabi mo magkaroon ng limitasyon ng pagmamahal sa'yo. Dahil tao tayo. Hindi naman lahat katulad ni Lord. Dito pwede ngayon magkaibigan, bukas makalawa, magkaaway. Pwede ngayon nagmamahalan, bukas makalawa, hindi na. Kasi napahinto ng kasalanan. Hindi mo rin masisisi kung lalo na kung nagkasala tayo ng matindi. Nakuha po natin yon. Ibig sabihin, tinamaan na ng kamandag. Dahil sa kasalanan na yon. Pero pagdating dito, kapatid, kahit na tinamaan na tayo ng kamandag, hindi mo pa rin mapapahinto si Lord na mahalin ka. Kaya napakatindi nito. Your limitations cannot stop God from loving you. Your status cannot stop God from loving you. Your background cannot stop from loving you. Hindi mapapahinto ng background mo yung pagmamahal ni Lord. Ako dati may connotation ako na kapag nagsimba, pang mayayaman lang naman yan kasi kami mahirap kami. Ganun lagi yung mindset Nakuha natin yun. Kasi pang mga malalapit lang kay Lord yan. Kasi nga makasalanan ako. Napansin mo may tendency, yung kamandag na yon kapag ikaw ay nagkamali, kapag tayo ay makasalanan, kapag tayo ay mababang estado natin sa buhay, may tendency na nalalayo na tayo nun. Ibig sabihin, may separation. Separation means death. Siniseparate ka lagi ng kasalanan. Napansin mo, ang relasyon kayang iseparate. Ang kasalanan kayang iseparate ang isang relasyon. Kahit mag-best friend, kahit nang mamahalan dati, ang kasalanan kayang iseparate ang relasyon. Separation means death. Kaya nga ang kasalanan, isineparate din tayo sa Diyos. Ang kasalanan, kaya kang iseparate dyan sa karir mo, sa trabaho mo, sa lahat ng bagay, kaya putulin yan. Kaya kang ihiwalay. Kaya niyang wasakin yung karir mo, yung buhay mo. Ganito kabangis ang sin. Kasalanan kayang tapusin yung calling ng isang pastor kahit bishop pa. Kuha natin yon. Ang kasalanan kayang tapusin yung relasyon yung dalawa magkatabi. Nakita nyo na po yung bangis, yung parang tuklaw ng ahas sa kanila. Ganong kabangis yun. Kaya lang, sabihin natin kaya lang, mahal nga tayo ni Lord. For God so loved the world. Your background cannot stop you. Cannot stop God from loving you. Your sin cannot stop God from loving you simply because God's love is unstoppable. Sabi nga po natin, unstoppable. Lakas nga po natin, unstoppable. Alam mo po, ganun katbangis. Ganun mabangis na yung kamandag ng kasalanan. Pero mas matindi pa yung pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi kayang pigilan. Walang sino man, walang anuman ang makakapigil sa pagmamahal ng Panginoon. For God so loved the world. Pangalawa, na you. Sabi dito, for God so loved the world. Pangalawang use. Pagdating sa pagmamahal ng ating Panginoon is an equal love. Sabi nga po natin, unequal. Ibig sabihin, hindi mapapantayan na pagmamahal.
So the author of this love is God. Now, alam niyo po, itong hutos na ito, yung napansin niyo, hindi lang love yung binanggit. For God loved the world, hindi eh. For God so, napaka-importante nung word na so dyan. Because it is the Greek word hutos. Etong hutos na ito, it is not a general kind of love, but an empathic love of which there is none higher than this. Yung ginamit dito, empathic love ito, of which there is none higher than this. So the word so acts as an adverb para i-modify yung word na love. Mabigat na yung word na love eh. Ilan sa inyo kinikilig na pag narinig yan, I love you? Nakuha mo? Ilang tao ang bumigay dahil sa love nung sinabing mahal ka? Nakuha mo? Kinikilig ka, nababago ka, lalo na sa napaka-importanting tao na magsasabi sa iyo noon. Kaya lang dito, hindi simpleng love ang nilagay. Nilagyan pa ng modifier. Nilagyan pa ng adverb na so. Mabigat na yung love eh. Lalagyan mo pa ng love. Ng so, kasi ipinapakita na walang papantay dito. It is an adverb. It denotes the degree of intensity. Ipinapakita yung bigat dito sa makatuwid. Pinabibigat ng word, na Greek word na utos or so, ang kasunod niyang word. Ang matindi, pinabibigat niya ang isang salita na kung saan wala nang bibigat pa. Yun ang sinasabi dito, pinabibigat niya ang isang salita na wala nang bibigat pa. Mabigat ang word na love. Kapag ang katabi mo nagmahal, yung ibang tao nagmahal, mabigat yan. Pero wala nang bibigat sa pagmamahal ng Panginoon. Because for God so loved the world. Matindi na magmahal ang tao, pero mas matindi pang magmahal ang Panginoon at hindi mapapantayan niya ng pag-ibig ng kahit na sinong tao. Hindi kayang pantayan. So the meaning is quite straightforward in Greek. Not only did God love the world, but He intensely. Nakuha po natin yung intensely. Nakuha po natin yung intense na pagmamahal ng Panginoon sa mundo. In fact, it is a love that is unequal. Sa sobrang bigat nito, wala nang makapapantay. Ito ay undisputed, undefeated, at unparalleled kind of love. Sa makatuwid, makinig maigi, kahit kasing bigat ng barko ang kasalanan mo, kasing laki naman ng dagat ang pagmamahal sa'yo ng ating Panginoon. Napakabigat na ng kasalanan natin. Naniwala po kayo. Pero kahit kasing bigat ng barko ang kasalanan mo, kasing lawak naman, kasing tindi naman ng ocean, ang pagmamahal ng Panginoong Kristo sa atin. Paano mo ngayon mapapantayan yung pagmamahal na yon? Come on, purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito. Praise the Lord. Wala nang papantay. Alam mo ba, pag kahit nagaano kalaki ang barko, may mga ini-interview po tayo, may mga kapatid tayo ditong seaman, mga kapitan ng barko, na sabi ko pinaka malaki na nasakyan mong barko. Yung pinakamataas pala, ilan floor? Yung iba daw, 30th floor, biruin mo. Mas mataas pa dun sa building namin na tinitirhan. 30th floor na barko. Ganong katindi. Pero pag tinagnan mo sa dagat yan, tuldok lang yan. Kuha natin yon. Sabi mo na napakatindi, napakabigat ng kasalanan na yon, pero wala nang papantay sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Maliligtas ka bilang isang makasalanan at basahan sa kanyang harapan. We're just a filthy rag. Isaiah 64, verse 6. Hindi dahil sa mahal ka ng Diyos. Hindi tayo maliligtas sa tindi ng kasalanan natin at tindi ng dumi natin dahil mahal tayo ni Lord. Ulitin ko hindi po kayo nagkamali sa statement ko. Hindi ka maliligtas sa tindi ng kasalanan mo dahil mahal ka ni Lord. Maliligtas tayo sa dumi natin at kasalanan natin dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Hindi ka lang niya mahal, super duper mahal tayo ng ating Panginoon. Purihin nga po natin at palakpakan ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Pansinin nating maigi ang nakasulat. Tignan niyo po maigi yung statement dito. So loved. For God so loved
Napansin niyo po siya? Nasa past tense siya. For God so loved. It only means that before He gave, He loved first. Kasi bigat o kasalanan. Napakabanal ng ating Diyos. Isa sa napakatinding katangian ng ating Panginoon that He is so holy. Paano siya naman lalapit sa mga taong makasalanan? In fact, ang ating Panginoong Sokristo nung siya'y napako sa krus ng Kalbaryo, my God, why thou hast forsaken me? Sa tindi ng kasalanan, pansamantalang tinalikuran ng ating Panginoon. Kasi kinakailan i-serve yung justice eh. God is the God of justice. Hindi na lang basta naburayan, ganun na lang. Proseso pa rin yan. So kinakailangan may maialay pa rin. Kinakailangan may redemption pa rin. Kailangan may tutubos pa rin. Kinakailangan may magbabayad pa rin sa kasalanan. Because God is the God of justice. Hindi niya ito-tolerate ang sin. Pero hindi tayo nagbayad. Si Lord ang nagbayad. He paid the high price. So sa tindi ng kasalanan natin, kaya tinindihan niya rin yung pagmamahal niya, na walang papantay. For God so loved the world, before He gave, He loved first. Bago siya nagbigay, nagmahal muna siya. Ibig sabihin, ang foundation ng kanyang pagbibigay ay pagmamahal. Napakagandang foundation ng pagbibigay ang pagmamahal. So every time you give, napaka-importanting foundation nito ang pagmamahal. Bata pa lang po ako, naturuan na ako nito. Every time you give to the Lord, hindi dahil may makukuha ka, dahil mahal mo siya. Ito ay outflow lamang ng pasasalamat mo kay Lord. So sa kahit na maliit, sa panahon na lumalaki na yung ibibigay mo para sa Panginoon, sasabihin mo, I cannot outgive God. Sa buhay lang na binigay niya sa akin. Ilang tao nagbabayad ng milyon, ng bilyon para madugtungan ng buhay. Ako lang, binigyan na ako ng Panginoon. I cannot outgive God. Na laging ako nagbibigay. Bakit? Kasi mahal ko siya eh. Mahal natin ang Panginoon, kaya kaya natin gawin to, kaya natin magsakripisyo, kaya natin magbigay. Napakagandang pundasyon ng pagmamahal. Tandaan natin, you can give without loving. But you cannot love without giving. Pwede ka naman magbigay na hindi ka nagmamahal eh. Nakuha natin, pwedeng magbigay ang isang tao na hindi naman siya nagmamahal. Bakit? Kailangan niya ng boto. May kailangan siya. Nakuha po natin, hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal. Pero lahat na nagmamahal, nagbibigay. Pero napakagandang pundasyon ng pagbibigay natin kasi mahal mo. Kaya si Lord, bago niya tayo binigyan, nagmahal muna siya. Kaya kayang-kaya niyang ibigay yun. Kasi mahal nga natin siya. When was the last time napaka-importante sa'yo ng isang bagay? Kaya lang na ibigay natin. Bakit mo binigay? Kasi mahal mo yung anak mo. Kasi mahal mo yung isang tao. Walang laki, walang tindi ng value na hindi mo pwedeng ibigay kapag nagmahal ka muna. Yung minsan kakainin mo na lang. Minsan kailangan mo. Bakit mo na ibibigay yon? Ang foundation nun ay love. Alam mo kapatid, para napakatindi ng giving natin, kapag ikaw ay nagbibigay sa anumang kapamaraanan, kanino man, ugit sa lahat sa Panginoon, lagyan mo ng pundasyon ng pagmamahal. Ganon ang Panginoon, sa tindi ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ang hirap mong mahalin eh. Alam mo ba kapatid, ang hirap natin mahalin. Kaya inggit na inggit sa atin ng demonyo. Si Satanas minsan lang nagkasala, wala nang kapatawaran beyond repair eh. Nakuha natin yon, dami nating paulit-ulit na kasalanan, hirap natin mahalin. Sabi mo sa katabi mo, ang hirap mong mahalin. Pero minahal ka pa rin ni Lord. Bakit kaya? Kasi nga kapatid, kahit na mahirap kang mahalin, kaya minsan, magkakaroon tayo ng guilt no? May naiinis ka na, hindi na yung mga tao naiinis sa'yo, ikaw na mismo naiinis sa sarili mo. Sino sa'yo natin nangyari na yan? Yung tayo na mismo naiinis sa sarili natin. Ay, parang hirap kong mahalin.
Parang, bakit ganito tong pagkataong to? Yung mga ganun di ba? Kaya nga, sa hirap nating mahalin, bago tayo binigyan ni Lord, minahal niya muna tayo. Before He gave, He loved first. Bago siya nagbigay, nagmahal muna siya. Foundation ng kanyang pagbibigay, ang pagmamahal. So God's love is unstoppable. 4. Pangalawa, God's love is unequal. Pangatlo, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Eto na, number 3. Pangatlong yun ang pagmamahal ng ating Panginoon, unselfish love. Sabihin nga po natin, unselfish. Hindi makasarili. Tingnan niyo po ang ganda nito. That He gave His one and only. Biruin mo, para ma-emphasize lang, yung napaka-importanting statement dito, one na, only pa, redundant. Kailangan gamitin ito para maipakita yung tindi ng pagmamahal na yon. He gave His one and only Son. Ibig sabihin, kaisa-isa. One and only. Pag sinabing kaisa-isa, ibig sabihin, wala ng iba. Pag sinabi mo sa jowa mo, sa asawa mo, na kaisa-isa ka lang. One and only ka. Ibig sabihin, wala ng iba. Sabihin mo nga, kaisa-isa. Sabihin sa katabi mo, kaisa-isa. Yan. O kaya Englishin mo, one and only. Yan. One and only. Alam mo yung binigay na yun? Ito maganda dito, tignan yung maigi. One and only. Yung binigay sa atin. Paano naman? Lahat naman tayo nagbibigay eh. Teka lang. Tignan mo to, honestly. Pwede namang i-enjoy ni Lord ang kalangitan. Nakuha niyo po yun? Kaya nga walang pwedeng ipagmalaki ang tao kay Lord. Magtampo tayo sa Kanya, mananatiling Diyos ang Diyos. Magtampo tayo sa Kanya, may kalalagyan tayong impyerno. Siya nasa langit pa rin. Hindi madadowngrade ang pagka-Diyos ng Panginoon dahil sa pagtatampo natin. Kahit sumpain pa natin si Lord ngayon eh. Hindi madadowngrade ang pagka-Diyos niya. Tayo ang kawawa. So pwedeng i-enjoy ni Lord mag-isa ang kalangitan. Pwede namang i-enjoy ni Lord ang eternity without us. Pwedeng i-enjoy ng lahat ni Lord kahit wala tayo. Pero, sabi nga po natin, wala sa plano ni Lord na sarilinin ang eternal life. Wala sa plano ni Lord na sarilinin ang buong kalangitan. Wala sa plano ni Lord na enjoy ang lahat mag-isa. Gusto ni Lord, idamay ka. At idamay ako. God wants to share with us what He enjoys. Gustong i-share yun ng ating Panginoon. Actually, si Satanas, gusto ka rin namang idamay eh. Gusto kang idamay sa impyerno. Bakit? He is beyond repair. Hindi na siya pwedeng mag-repent. Kaya hindi mo pwedeng share ng gospel si Satanas. Satanas, tanggapin mo si Jesus para mapunta ka na sa langit. Bilang Panginoon ng tagapagligtas. Bakit ganun? Hindi binigyan si Satanas ng pagkakataon. That's sovereignty of God. Gusto ni Lord, din magagawa natin. Gusto mo sumama ka, sabi ko. Desisyon nun ng hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kung anong desisyon niya, mag-abide na lang tayo doon. Kaya nga ganun katindi yung pagmamahal ni Lord sa atin. Ito, wala nang kapatawaran na tayo, dami nating kasalanang nagawa. Sinner, gusto pang i-share sa atin ng Panginoon yung nai-enjoy niya. Grabe. Kaya nga the words He gave His only begotten Son means giving act of the Father. Tignan niyo po maigit ang statement dito. He gave His only begotten Son. He gave His one and only Son. Napansin niyo po yun mga kapatid? It is the giving. Hindi muna dito hindi ko sinabing the giver ang Son. Pero mapapansin natin dito, it is the giving act of the Father. Ito yung giving act ng isang tatay. Kaya nga yung ginamit dito na He gave, it is the Greek word eduken. Para sa mga batang 90s, para may naaalala kayong word. Eduken. Ibig sabihin nun, He gave. It means a love that cost. God gave what was most dear to Him.
ibinigay ng Diyos, ibinigay ng tatay, yung pinaka-dear sa kanya. He gave the most important to him. So the Greek word eduken or he gave is the English translation. In the English translation is very crucial for us to understand the intention or the purpose of God in this passage. Sinasabi lang ng eduken or ng he gave dito na verse na hindi ito sentimental feeling lamang, but a love that cost. God gave what was most dear to him. He gave the most important to him. Pero he gave, honestly, the world knows a little about giving. Pero alam niyo po mga kapatid, kakaiba itong giving na ginawa ng Ama. Most of the giving na alam ng karamihan ay giving na halos walang element ng sakripisyo. Tingnan niyo po. He gave, it means suffering. He gave means sacrifice. So we think a lot about the suffering of the Son. Napansin niyo po ba? Madalas kapag pinag-uusapan natin itong passage na ito, madalas nga yung mga passages sa Bible, we think about the suffering of the Son. Kita natin, napako si Lord, si Jesus Christ, nahirapan siya sa krus ng Kalbaryo. Tama, di ba? Madalas nakikita natin yung suffering ng anak. Madalas, ang iniisip natin dito ay yung suffering ng anak. But have you ever thought about the suffering of the Father? Have you ever thought? Listen to this very carefully. Kakayanin mo bang sumilip sa bintana ng iyong bahay at panuorin ang mga galit na tao na dinuduraan, hinahampas, pinapatay ang iyong anak? Knowing na may kapangyarihan kang pahintuin yon in split second lang o sa isang kisap mata, pwede mong ubusin lahat na nagpapahirap dyan sa anak mo. May kakayahan na gumanti si Lord. Kaya ni Lord i-stop yung ginagawa sa kanyang anak. But eduken, He gave. This is indeed an unselfish love. May kakayahang gumanti, pero instead na gumanti, nagbigay na lang. Eduken, sabi nga po natin, eduken. He gave. Instead na ganti, instead na puksain, yung nagpapahirap sa kanyang mga anak, instead na puksain yung mga makasalanan na tao, nagbigay pa. Hindi, the love of God is sacrificial. Grabe ang ibinigay ni Lord. Napansin mo, nangyari na ba? Imagine na po ba natin yon? Matitiis mo ba yun bilang tatay na pinapahirapan yung anak mo tapos kaya mong gumanti? Yun yung nararamdaman. Matinding pagtitimpi. Isipin mo yung anak mo, ginugulpi, pinapalo, sinasaktan, wala namang kasalanan, kaya mong tiisin? Ako, hindi ko alam. Aminin ko na, hindi. O kaya nga hindi ako si Lord. Kaya nga hindi ka nga, ikaw yung Diyos, dahil napakatindi ng pagmamahal na yun. Kaya niyang gumanti. Sa kanya ang lahat ng bagay. Pero hindi niya ginawa. Nagbigay pa siya. Nagbigay pa. It is sacrificial. Ang ibinigay ni Lord, ito pa matindi. Pinapahirapan yung anak. Ang binigay ni Lord, may kalidad na pagmamahal. May kalidad na regalo. May bigat. Kaya nga, alam niyo po, napakabigat ng binigay ni Lord. Kaya nga, bigatin. Nakuha niyo po? Sabi nga po natin, bigatin. Bigatin eh. Di ba ang bigat? Nang ibinigay ng ating Panginoon, kaya begotten Son, may dating, only begotten, sa totoo lang. Pag marami kang reserba, madali lang magbigay. Natin yan? Ang daling magbigay ng cellphone, lalo na 4 cellphone mo, ang dali. Sino dito kaisa-isahan lang yung cellphone mo? Only begotten cellphone. Ang bigat. Sino dito? Honestly, pwede po ba malaman, sino po sa inyo dito, isa lang ang cellphone? Pwede po mapataas ng kamay? Okay. Willing kang ibigay sa katabi mo?
Pandagdag niya lang ng, alam mo na, pandagdag ng budget ngayong Paskong to. Awansin mo? Ang hirap, di ba? Kasi pag marami kang reserba, madaling magbigay. Pero pag isa lang, ang hirap ibigay. Cellphone, computer. Ako siguro kaya ko magbigay ng sasakyan, lalo na may 5 ako. Maniwala po kayo. Kapag inutusan ako ni Lord, bigay ko talaga yon. Kahit naman yung isa, nangyari naman yan eh. Minsan, isang bagay, yun na lang. Pag inudyok ng Panginoon, pero napakahirap talaga. Pero hindi talaga ano yun. Napakahirap gawin, lalo na sa panahon natin. Ngayon, kailangan natin ng cellphone. Kailangan natin ng nag-iisang bagay na yon. Madaling magbigay pag marami kang cellphone, pag marami kang computer, pag marami kang sasakyan. But John 3:16 is only saying, ang angas ng binigay ni Lord. Only begotten, one and only. Ibig sabihin, yung binigay ng Panginoon, hindi basura. Ang binigay ng Panginoon, hindi reserba. Ang binigay ng Panginoon, hindi tira-tira, kundi importante at may pakinabang. May kalidad yung binigay ng ating Panginoon. That's why Mother Teresa once said, if you give what you do not need, it isn't giving. If you give what you do not need, it isn't giving. Nagtapon ka lang daw ng basura. Kasi hindi mo naman talaga siya kailangan. Ganun niya dinefine yung tindi ng pagmamahal. Sinasabi lang niya na kapag ikaw nagbigay, dapat may bigat. Dapat may tindi. Sa totoo lang, madaming tao, hindi naman talaga nagbibigay, kundi nagtatapon lang ng basura. Sister, kunin mo na isang damit dyan. 3 lang naman butas niyan. Konti lang, sulsihan mo na lang. 10 years ko na rin di nagagamit. Gamitin mo lang. Kanina po, may screenshot ako dito na niregaluhan ng bata. I don't know kung gaano katotoo yun. Niregaluhan yung bata sa exchange gift, tapos basahan. Basahan na damit yung tinanggap ng anak. Iyak yung bata eh. I don't know kung ano man ang purpose nun. Hindi ganun si Lord. Napansin mo, hindi basura. Napansin mo, hindi second hand yung binigay ni Lord. Napansin mo, hindi parang spare tire yung binigay ni Lord sa atin. Why? Because it is one and only. Napakaganda, napakaayos, napakadekalidad. He gave His only begotten Son. Kaya nga yung Greek word na ginamit dyan is monogenes. Yung only begotten, ibig sabihin soul, only, child. Ang bigat ng relasyon nila. Pero piniling isakripisyo ng Ama, yung isa para sa'yo. Yung nag-iisang yun para sa atin. Kaya nga lovers are givers, not takers. Minahal tayo ni Lord, hindi sa kung ano ang makukuha niya sa atin, kundi kung ano ang mabibigay niya sa atin. Maraming mga tao nagmamahal ngayon kasi may makukuha ako sa Kanya. Kaya ako mamahalin dahil may mapapala ako dito. Pero si Lord nung nagmahal, hindi kung ano yung mapapala niya sa iyo, saka sa atin, wala naman tayo eh. Tapos nag-share si Lord ng only begotten, it is unselfish kind of love. Kaya every time na maaalala mo si Lord, alalahanin mo na hindi naging makasarili ang ating Panginoon dahil dinamay ka niya sa tindi ng pagmamahal niya. Last but not the least, pang-apat na you. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Number 4 is unlimited love. Sabi nga po natin, unlimited. Alam niyo po, the Greek word par, yung ginamit dito, yung whoever. Ang ibig sabihin niyan, marami pong nag-aaway sa verse na ito. Pero alam niyo po ba, iilang tao lang daw yan. Kasi may pinili si Lord na mapunta sa impyerno at may pinili si Lord na mapunta sa langit. I beg to disagree. Why? Because the Greek word par, it means whoever. Ang ibig sabihin niyan ay all sa Greek. Ang ibig sabihin niyan ay the whole. Ang ibig sabihin niyan, entire world. Yung mga tao. So the word world is found 77 times in the Gospel of John alone. This is not talking about the matter world or the world system, but the world people. Ang world dito ay mga tao. In fact, lahat ng tao. So let me tell you that God's love is not exclusive.
It is inclusive. Mapapansin natin yan dati pa. Yes, may chosen nation na tinawag ang Israel, pero dinamay ang mga Gentiles. Pwede namang exclusive na lang eh. Still, desisyon ng Diyos yun, wala tayong magagawa. Pero bakit ka dinamay? Napansin natin, hindi limitado sa iisang tao o sa iisang bansa ang kaligtasan na binibigay ng ating Panginoon. Kaya nga unlimited ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga kung sinasabi mo, kung may nagpapaniwala sa iyo na pang-impyerno ka, pang-impyerno yan na hindi na yung bababago, kapatid, huwag mong paniwalaan yung mga demonic na teaching na yan. Pang-impyerno? Yung taong yon kasi pumili lamang ang Diyos ng panlangit sa pang-impyerno. Hindi, for God so loved the world, the entire world. Kaya nga mga kapatid, ang bawat isa ay may pag-asa. Kaya alam niyo po ba yung context na with God all things are possible? Basahin niyo na lang po yung context nun. Yung mga mahihirap, mga mayayaman daw, mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Napansin niyo? Ang context nun, tama, mahirap pumasok. May mga tao na mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. With man, these things are impossible. Tama, but with God, all things are possible. Yung mga tao na hindi mo akalain na maliligtas, kayang iligtas ng ating Panginoon. Kasi nga, unlimited ang pagmamahal ng ating Panginoon. Come on, palakpakan natin at purihin ang ating Panginoon. God loves all colors, all individuals, all social groups, all. Sabi nga po natin, all. All. God loved the world of saints, even the sinners. Whoever believes. Ibig sabihin, kasama ka, kasama yung katabi mo, kasama yung tatay mong lasinggero, kasama yung nanay mong sugalera. Sa makatuwid, mahal ni Lord lahat ng tao, lahat included sa pagmamahal ng Panginoon. Girl, boy, bakla, tomboy. Kahit kagaya ni Saul of Tarsus, the persecutor and killer ng mga Christians, ay dapat minamahal. Bakit? Because he can turn Saul into Paul. Romans chapter 5 verse 8. Tignan niyo po. But God demonstrates His own love for us in this. Kailan tayo minahal ni Lord? Nung okay ka? Nung napakalinis mo? Nung napaka-righteous ko? Hindi. While we were still sinners, Christ died for us. Madaling magmahal nung sweet siya sa'yo. Madaling magmahal, nakapagbigay siya ng keso de bola sa'yo. Madaling magmahal kung hindi naman picture frame ang tinanggap mo sa kanya. Madaling magmahal. Pero yung sa panahon na sablay siya at makasalanan, yun ang mahirap. Napakahirap. Pero yun ang ginawa ni Lord. While we were still sinners, Christ died for us. So included, maging yung pinakamatitinding makasalanan dito. You may ask, bakit kasama tong mga to, tong mga sasamang taong ito? O kung yun ang tanong mo, bakit ka kasama? Kung gusto mo lang gawing exclusive sa'yo ang salvation, dahil naiinis tayo dun sa isang tao, tatanungin natin na ating sarili, bakit ako kasama? Bakit tayo kasama? Nakuha po natin yon. Minsan ang Diyos, no, inclusive, pero tayo gusto natin gawing exclusive na lang. Parang sa church, sabi ko, maraming mga churches ngayon, gusto mo exclusive, kayo-kayo lang. Hindi mo man lang mahatak yan, kapatid mo, yung mga taong yan. Ginawa nga, inopen nga ni Lord sa atin ang pagmamahal niya, kaligtasan, tapos gusto natin tayo-tayo lang. Ay, mahal kita kapatid. Yes, I love you with the love of the Lord. Okay, yun, nagmamahalan tayo, pero mahal din ni Lord yung kapitbahay mo. Hello, mahal din ni Lord yung anak mo, ha? FYI. Kahit na gaano katigas ang ulo niyan, mahal din ni Lord yan. Kasi minsan, hindi pala minsan, madalas, matigas din ang ulo natin. That's why the love of God is unlimited. Kahit anong baho ng buhay mo, kahit anong tindi ng kasalanan natin, kahit anong dilim na nakalipas mo, kasama ka sa pagmamahal ni Lord. Sa pagmamahal ni Lord, kasama ka, kasama ako, kasama ang lahat. Why? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes. Sinakripisyo ng Ama ang Anak, itinaas sa mundo ng mga makasalanan. Lahat ng makasalanan, lahat ng uri ng kasalanan, si Jesus ay itinaas tulad ng pagtaas sa tansong ahas na kung sino man ang tumingin dito
ay mapapagaling sa kamandag ng kasalanan. You may say, I have carried the poison of the serpent of sin in my life for a long, long time. Matindi na yung kamandag ng kasalanan sa buhay ko. Pwede mong sabihin yan, yes, alam ni Lord yan. Because He is God. He is all-knowing. He knows everything about you. But, listen to this, do not look at yourself. Look to the Son. And to the promise that whoever believes will not perish but have everlasting life. Kapatid, unlimited ang pagmamahal ng Panginoon. Sa pagiging unlimited, sa pagiging inclusive ng pagmamahal ni Lord, nadamay ka pa. Nadamay pa ako. Dati sila lang yung nag-hallelujah, nagtataas ng kamay kay Lord. Ngayon, kasama na tayo. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka. Kasama tayo sa pagmamahal ng Panginoon dahil hindi nilimitahan ng Panginoon yung pagmamahal niya sa mga matitino at ilang tao lang. Kaya purihin natin ang ating Panginoon sa pagmamahal na yon. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay makakatayo sa presensya ng ating Panginoon. If you may, kung hindi po manatili pong nakaupo na lang. Alam niyo po, the birth of Jesus reveals the four U's of God's love. Four U's of God's love. Ano po yung unang U ng pagmamahal ng Panginoon? Pag nasagot niyo po ito, may regalo po kayo sa katabi ninyo. Number 1, unstoppable. Number 2, unequal. Number 3, unselfish. Number 4, unlimited. Now let's conclude. May regalo yung katabi mo. Tumatanggap naman yan kahit magano. At kahit ano. Pagmamahalan na nagmumula kay Lord, sapat na rin. Let's conclude this message by going back to the background of this verse. Balik na talaga tayo sa tunay na background ng verse na ito sa Numbers. Bilang 21, 6 hanggang 9. Mga bilang 21, verses 6 hanggang 9. Tignan niyo po. Ito yung pinanggalingan niyan. John 3:16. Dahil dito, pinaldalhan sila ni Yahweh ng makamandag na ahas. At maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Dami nang namatay, natuklaw. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sayo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Okay, hindi para sambahin to Ginamit to na parang gamot. Katulad din ng mga instrumentong ginagamit sa atin ngayon. Yung iba ginagawa, pang idol daw. Hindi po ganon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Symbol ng medicine. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Tingnan niyo po. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas at tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Grabe. Sila na yung nagkasala. Si Lord pa yung gumawa ng paraan para gumaling sila. Sila na ang nakasakit kay Lord sa damdamin ng ating Panginoon. Sila pa ang pinagaling ni Lord. Marahil masasabi mo ngayon, I have carried the poison of the serpent of sin in my life. Yes, alam ni Lord, yung poison ng sin na yan na meron ka. Oo, alam niya lahat ng pinakamabigat, pinakamadumi, pinakanakakahiyang kasalanan na ginawa mo at ginawa ko. But hindi yung bigat ng kasalanan mo ang nagpahinto sa Kanya. In fact, yung hindi natin pagiging dapat sa Kanyang harapan ang dahilan kung bakit binigatan lalo ni Lord ang Kanyang pagmamahal. Again, every time na ikaw ay bumabagsak, every time na ipinapamukha sa iyo ng mundo at ng sarili mo at ng demonyo, lahat ng bigat na nagawa mong kasalanan at mga kakulangan mo, do not look at yourself today. Huwag mong tignan yon. Tatamaan ka lang ng kamandag. Napansin nyo, the more na tumitingin tayo sa sarili natin, doon tayo bumabagsak. The more na ang focus natin, hirap lang naman kasi ako Di naman kasi maganda background ko Dami ko kasing sinablay. Nakabenteng lalaki na ako. Nakabenteng babae na ako.
Nakailang gramo na ako ng drugs. Do not look at yourself. Look to the Son and to the promise that whoever believes will never perish but have eternal life. Oo, nagagalit si Lord sa'yo at sa akin. Dahil makasalanan tayo, hindi mawawala yun, justice na yun. Pero gusto kong malaman mo na hindi porket galit ang tatay natin sa langit, hindi ka na niya mahal. Naalala ko po, pinapatulog kami ng tatay ko. Tapos sabi niya, matulog kayo, walang lalabas. Hinintay ko po siyang matulog. Tanghali po yon. Tulog siya. Pagtulog niya, hinakbangan ko sila. Pagtapos po nun, nung nagbabike ako, tanghalin tapat, muntikan na po akong mabangga ng isang Mercedes-Benz. Doon sa, kung alam niyo po yung lugar doon sa doon, may Suswarigi Street doon, pababa dati yun. Pagbaba kong ganon, muntikan ako mabangga, nag-cross siya ng ganon, tapos mamaya dyan, tinalon ko yung BMX yung bike ko noon, tinalon ko po yun, tapos tumilapon po ako. Hindi ako nabangga, tumilapon ako, pero napilayan ako. Eto na kamo, hindi ako makatayo. May mga kapitbahay, tinawag yung tatay ko. May hangover po ang tatay ko noon. Kilala ko tatay ko. Mata ko lang walang latay doon. Konting kasalanan nga eh. Ganon kami dinisiplina. Matutong sumunod. Alam niyo po, hindi ako natatakot, hindi ako nasasaktan ngayon dahil sa pilay ko. Natatakot ako sa pwedeng gawin sa akin ng tatay ko. Pagtapos nun, yumuko na lang ako, nakikita ko, yan na yung anino niya. Yumuko na lang ako, baka hambalusin ako, itapon ako ng tatay ko dahil sa disobedience na ginawa ko, kaya ako na-disgrasya. Mamaya dyan, habang nakayuko ko, nakita ko yung tatay ko. May naramdaman akong kamay na mamaya bumubuhat na sa akin. At habang hawak-hawak po ako noon, umiiyak ako hindi dahil sa sakit. Umiiyak ako na kahit ganun pala ang tatay ko, kahit ano nagawa ko, mahal niya pa rin pala ako. Mahal pa rin pala ako ng tatay ko. Nagagalit si Lord dahil makasalanan tayo. Pero gusto kong malaman mo na hindi porket galit ang tatay natin sa langit, hindi ka niya na anak. Mahal ka pa rin ng ating Panginoon. Maybe some of you are here today are totally in a messed up situation. You hurt others. You hurt your parents. You hurt your loved ones. You hurt yourself. You hurt God. But I want you to know that although God is a just God, don't ever forget that no matter what, He's still in love with you. He loves you totally. He loves you unconditionally. He loves you in your upside and still loves you in your downside. He loves you during your brightest days and He still loves you during your darkest nights. Why? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. If you look to your sin, bago po tayo mag-end, kapag tumingin ka lang kapatid sa kasalanan mo, you will die. Believe me. Pag puro sarili natin, tinignan natin, sablay natin, you will end. You will die. But if you look to Jesus, you will surely live. Listen to this. If you look to your sin, you will only see darkness. But if you look to Jesus, you will only see grace. Pag tinignan mo yung kasalanan mo, kadiliman ang makikita mo. Pero pag tinignan mo si Jesus, ang pagmamahal ng Panginoon na nagre-reflect sa Kanya, ng Ama, you will only see grace. That's why His love never fails. It never gives up. It never runs out of you. Tayo pong lahat ay pumikit. Damhin mo ang pagmamahal ng ating Diyos ngayon. Mahal ka ni Lord sa panahon na napakaliwanag ng buhay mo, pero mahal ka ng Panginoon during your darkest days.
tatay mo pa rin siya. Mahal ka pa rin ni Lord. Anak ka pa rin niya. Kung ikaw na magulang, nagkasala yung anak mo, minahal mo pa rin. Matindi na pagmamahal mo, di ba? Mas matindi pagmamahal ni Lord. If any one of you right now, maybe this is your first time and you want to rededicate your life to the Lord, di ko na pahahabain ito. Alam ko, nararamdaman mo yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kumikilos sa paligid natin, sa ating kapulungan ngayong araw na ito, ang pagmamahal ni Lord. Just feel the love of God right now. Kung sino man sa atin, kapatid, ngayong oras na ito, natuklaw ka ng kasalanan, ang tindi ng pinagdaanan mo ng buong ngayon 2024. Just breathe the love of God. Just inhale the love of God right now. If this is your first time, or maybe you want to rededicate your life to the Lord, mananalangin tayo ngayong oras na ito. And I believe, kapatid, kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Bilang ko ng 3 kapatid, tataas mo yung kamay mo na sinasabi mo, Lord, I want to experience this love. I want to receive this kind of love. Whosoever believes in Him. Sino man manampalataya? Gusto mo bang manampalataya ngayon? Naniniwala ka ba sa tindi ng pagmamahal sa'yo? Gusto mo bang i-receive ito? Receive it right now. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me, Heal me. heal me. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, gaano man kabigat, gaano man kalala, huwag mong tignan ang kasalanan mo. Tignan mo, kapatid, yung Savior mo. Pag tinignan mo sarili mo, kakainin ka ng kamandag. Pag tinignan mo si Jesus, kakainin ka ng grace niya. For all of you right now, na tinamaan ang mga kamandag na ito, ano man ang nangyari sa'yo, I want you to receive this love right now. I want you to know that God's love never fail. Hindi maubusan ka na, maubusan ng iba. Pero si Lord hindi. Why? Tandaan mo, kapatid, ang pagmamahal ni Lord unstoppable. Sa mga halos huminto na ngayon, lapit ka kay Lord sa unstoppable love ng ating Panginoon. Sa mga napakabigat na ng sitwasyon, lapit ka sa unequal love ng Panginoon, sa unselfish love niya, sa unlimited na pagmamahal ng Panginoon. Yes, mahal ng Panginoon yung katabi mo dahil naging maayos siya. Pero tandaan mo, kapatid, kasama ka pa rin sa pagmamahal ng Panginoon ng panahon na sumablay ka. Ganon ka kamahal ng ating Panginoon. Just come to Jesus right now. Kapatid, higupin mo, i-internalize mo yung pagmamahal ng Panginoon. Hayaan mo, kapatid, yung love na yan ni Lord. Ngayon, ang magpagaling sa'yo. Meron dito may mga karamdaman, may kahinaan. Gusto may ayos ang kanyang buhay, kapatid. Tanggapin mo ang pagmamahal na ito ng ating Panginoon. Lahat, ang bawat isa na nandirito ngayon, lahat ng tinamaan ng kamandag ng kasalanan nitong taon na ito, tingin kay Jesus. If you look to your sin, you will see only darkness. But if you look to Jesus, you will see only grace. Yung akala mong wala na? Yung akala mong tapos na? No way! Receive the love of God right now. Just breathe the love of God. Inhale the love of God. Hayaan mo yung kamandag na yan ay matunaw ng pagmamahal ni Jesus. Hayaan mo, kapatid, yung kasalanan na yan, yung pagkukulang na yan, yung karamdaman na yan ay matunaw sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Never runs out of me. God will never run out of ways to love you.
pagmamahal, yung grasya ng ating Panginoon. Oh God. Mahal tayo ni Jesus. Mahal tayo ng Diyos. Oh God. Oh Lord. Come on, just lift up your voice. Oh Lord. Yes. And covered by the power of your great love. Oh Lord, my debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your Come on, declare it once again. In death, in life, in death, in life, I'm covered by the power of your great love. covered by the power of your great love. My debt is paid. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your Come on, declare it. Your love never fails. Your love never give up. never runs out on me. Your love never fails, never gives up, and never runs out on me. Your love never Yes, fails, Lord. never gives up, and Never runs out of me. For the last time, come on, declare it. Your love. Your love never fails, Never gives up. and never runs out on me. Your love never fails and never gives up and never runs out on me. Your love never fails and never Yes, gives Lord. up and never runs out on me. Lord, salamat sa pagmamahal na hindi natatapos at hindi nauubos. Maubos na ang lahat, Panginoon, ang pagmamahal mo ay mananatili. Hindi ka lang, Panginoon, umaangkat ng pagmamahal. Ikaw mismo ang pagmamahal. You are the source of love. Maubusan ng lahat, hindi ka mauubusan. Salamat po, Panginoon, dahil yung pagmamahal na yan, may pinagaling na kasalanan ngayong araw na ito. Yung pagmamahal na yan, Panginoon, may pinagaling na karamdaman ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil yung pagmamahal na yan, may iniligtas ngayong araw na ito. Kaya malapat lamang, Panginoon, na sa iyo kami tumingin at hindi sa kahinaan namin. Salamat, Panginoon, dahil starting today, hindi namin titignan, Panginoon, ang sarili namin dahil makikita namin darkness lang. Every time, Panginoon, na kami ay may struggle, titingin kami, Panginoon, sa iyo, sa Panginoong Kristo, dahil ang makikita namin ay pawang grace mo lamang. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal, sa Diyos na nagmamahal, sa Diyos na hindi nauubusan ng pagmamahal. Sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng minahal ni Lord, magsabi na malakas na Amen. Come on, mas malakas na palakpak para sa nagmahal sa atin na Panginoon.